Amen. Praise the Lord. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang ating pong team sa Kapaskuhan ngayon ay hango po sa may kanta na Joy to the World. Alam niyo po ba kung gaano nakatanda ang kantang ito? Sino po yung nakakaalam na kung gaano nakatanda ang kantang ito na Joy to the World? Ito po ay kinompose ni Isaac Watts at hindi po ito intended para sa maging Christmas carol. Okay? So, dahil nga po sa napakagandang lyrics nito, siya ay naging popular at ginamit ng mga early Christians na maging carol, Christmas carol. Alam niyo ba kung gaano nakatanda ang kantang ito? 300 years. It was composed noong 1719 ni Isaac Watts. Alam niyo ba, sa kantang ito, hindi mo makikita yung a baby born in a manger. May nakita po ba kayo sa lyrics niyan? Wala po kayong makikita dyan na si Mary o yung wise men. Hindi niyo po makikita yung mga shepherds on the hill. Hindi po nabanggit dyan eh. Kasi it was not intended to be a Christmas carol. So, wala rin po yung si Herod o yung persecution ng mga time na yon. Ano po makikita natin sa lyrics ng Joy to the World? Si Christ as King. Okay? Yung kanyang paghahari at yung effect ng kanyang paghahari. Yan po yung content ng kantang ito na 4 stanzas na Joy to the World. Ito po yung mga lyrics. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And next stanza, joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains repeat the sounding joy. Third stanza, no more let sins and sorrow grows, nor turns infest the ground. He comes to make his blessing flow, for us the curse is found. And finally, he rules the world with truth and grace, and makes the nation probe the glory of his righteousness and wonders of his love. So it's all about the reign and the effect of rule of our Lord Jesus Christ. At ito po ay paraphrase ng Psalms 98 na binasa natin kanina sa scripture reading. Hango po yan sa Psalms 98. Ngayon, basahin po natin yung verse 1 to 3 ng Psalms 98. Sabi po rito, "O sing to the Lord a new song, for He has done a wonderful things." May ginawa ang Diyos na kahanga-hangang bagay noong panahon na ipinanganak ang Panginoong Yesus hanggang sa siya ay mai-crucify sa krus at siya'y namatay at muling nabuhay at pagkatapos noon ay umakyat sa langit. May ginawa ang Panginoon na isang napakagandang bagay at His right hand and His holy arm have gained victory. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Nagtagumpay siya laban sa kasalanan, nagapi niya ang kasalanan, nagapi niya ang kamatayan, at nai-reverse yung curse na dala dahil sa ating pagkakasala. The Lord has made known His salvation, and He has revealed His righteousness in the sight of the nations. So nakita po natin, sa kanyang muling pagkabuhay ay nakita po natin ipinamalas ng Panginoon yung dakilang kaligtasan na dulot ng Panginoong Yesus. Na yung atin pong mga kasalanan ay nai-impute sa ating Panginoong Yesus at yung righteousness naman ng Panginoong Yesus ay nai-impute sa atin. At iyan po yung sa maikling salita na tinatawag na the great salvation through Christ.
And in verse 3, He has remembered His loving kindness and His faithfulness to the house of Israel. Lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon dahil sa Kanyang katapatan. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasang ito, wala mang isa man sa atin ang deserving na makareceive ng lahat ng pangako ng Panginoon. Lahat ng ito ay habag ng Panginoon at faithfulness ni God sa Kanyang mga pangako. And all the earth and all the ends of the earth have seen the salvation of our God. At kitang-kita natin kung papaanong ang gospel ay nag-spread sa lahat ng bansa. Pati tayo ay kabilang sa mga pagan nations. Pati tayo ay nabiyayaan ng ebanghelyo. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas kung hindi nakarating ang ebanghelyo rito? Siguro ngayon, hanggang ngayon, mga ani-ani ito, mga sinasamba natin, mga bathala, kung ano-ano. Nakita nyo yung effect ng gospel sa atin? Tayo ay naging na-Christianize tayo, nakilala natin ang Panginoon, at tayo ay naunawaan natin kung ano ang mga pangako niya. Unang-unang talata, actually the title of the hymn ay Joy to the World. Bakit nga naman joy to the world? Di ba? Kung titignan mo to sa panahon natin, joy to the world, may digmaan sa Israel. Ang daming mga terrorist. Nandyan yung pagbabanta ng China. Ito pa ang Russia, ang Iran. Nasaan ang joy to the world dyan? Ang daming mga namamatay, ang daming may karamdaman, ang daming may mga sakit doon, may mga cancer, ang daming mga krimen na ginagawa. And yet, sabi ng kanta, joy to the world. Amen. Alam nyo ba nung kinompos ito ni Isaac Watts noong 1719, siya po ay panahon na kung saan yung bubonic plague, yung tinatawag na Black Death. At nung panahong iyon sa England, persecuted sila ng religious, ng Anglican Church nung panahon na yon. Persecuted sila. Kaya nagtatago-tago sila. Kinompos niya yung kantang iyan sa isang panahon na hindi kaya-aya. Para bang against all odds, no? Para bang taliwas sa proclamation ng song na Joy to the World. Ngayon, kaya nga, napansin ninyo nung dumating ang Panginoong Hesus, nung dumating ang Panginoong Hesus, nung ipinanganak siya, ano ba ang sitwasyon nun? Ito si King Herod, na insecure na may darating na hari. Kaya pinapahanap niya saan isisilang yung bata na magiging hari. At alam natin yung nangyari noon, nung hindi makita ito ni King Herod, anong ginawa niya? Pinagpapatay niya lahat ng bata sa region na yon. Okay? Pero anong sabi ng declaration ng langit nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? But the angel said to them, the shepherds on the field, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy. Sabi ng angels sa mga shepherds on the field, huwag kayong matakot, sapagkat kami ay naparito upang magdala ng good news of great joy. Nakita niyo yung message ng Christmas? A message of great joy. Kaya nga doon nga kinuha yan ni Isaac Watts Joy to the world. Kasi yan yung declaration ng langit nung ipinanganak si Jesus. Which will be for all the people. For today, in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a cloth and lying in a manger.
And suddenly there appeared with the angel of multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Nakita nyo yung araw na yun, ha? Baby pa lang si Jesus nung ipinanganak. Yung tinatawag nating incarnation. And yet, nag-celebrate ang langit. Libo-libo, laksa-laksang mga anghel nagdiwang sa langit. Tayo pa kaya, sabi nga ng Joy to the World, repeat the sounding joy. Heaven and earth, nagkakantahan. Langit at buong creation. Tayo pa kaya? Kaya marami mga Christians in denial na i-celebrate ang Christmas. Ang tawag nila sa ganitong event ay Christmas, Thanksgiving. Ayaw nilang tawagin na Christmas party. Why? In denial. Kung ang langit ka nag-rejoice, ang mga anghel nagdiwang nung araw na to, baby pa lang ang Panginoong Yesus, wala pa siyang na-accomplish, wala pang salvation pero pinanganak pa lang siya. Pero bakit napakadakila yung araw na ito? Bakit tayong lahat nagdidiwang? Bakit grabe ang ating preparations, yung mga decorations natin? Bakit? Ano ang reason behind na may internal testimony sa lahat ng mga tao sa bawat bansa na ang araw na ito ay dakila? Bagamat dinidinay ito ng mga atheist, pero nakipag-celebrate din sila. Tawag lang nila, Happy Holiday. In denial. Pero hindi maiwasan yung katotohanan na ang araw na ito ay joyful. At ito yung pinag-celebrate natin every Christmas. Ano yun? Sapagkat ang incarnation ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang kapanganakan ay the turning point of history. Ito yung araw na pinakahihintay-hintay ng lahat ng propeta in the Old Testament. Ito na yung kaganapan. Dumating na, bagamat baby pa lang siya. Bagamat wala pang crucifixion. Ito yung pinakahihintay-hintay nila Adan na nakita niya sa proto-evangelium. Ito yung pinakahihintay-hintay nila Noah, nila Abraham. Dumating na, even yung mga angels, very excited sa fulfillment ng mga bagay na ito. Kaya ganyan na lang katindi ang rejoicing sa langit. Glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. And on earth, peace among men with whom He is pleased. Why? Sapagkat sa araw na to, yung kapanganakan ni Jesus ay kapanganakan na rin ng ating pag-asa. Despite yung mga nakikita nating kaguluhan, sakit, karamdaman, mga digmaan, lahat ng chaos sa mga family, temporary na lang yan. Na-mark na ang reversal ng lahat ng bagay. Nag-umpisa na ang restoration of all things 2,000 years ago. At patuloy itong mababago hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Totally, mare-reverse lahat ng error created by our sins. Kaya nga nag-rejoice ang langit noon. Mahalaga, ito ang pinagdidiwang natin tuwing Pasko. Sapagkat yung araw na yon ay mark ng turning point ng history. Amen po ba? The incarnation of our Lord Jesus Christ. Sumilay ang great salvation na sinasabi ng Psalms 98. Yung magdadala sa atin ng kapayapaan sapagkat siya ay prinsipe ng kapayapaan. Ngayon, kaya nga buong creation ay nagagalak. Pati sabi nga ng Romans chapter 8, the whole creation ay talagang expectant sila sa revelation ng mga sons of God, yung mga tatawagin ng Panginoon. Kasi pati ang creation ay mariredeem din. Mare-reverse din. The whole creation ay mare-restore. Mas glorious pa kaysa sa dati. Kaya nga, ano yung joy na pinag-uusapan natin?
Yung joy natin ay hindi nakabase sa happenings, kung ano yung nakikita natin sa paligid. Ang joy is grounded in the solid truth of what God has done for us in Christ Jesus. Sabi nga ng Psalm 98, "For the Lord has done a wonderful things for us." Amen? It is grounded in the objective reality of the full assurance of victory in Christ, our Lord and Savior. Alam nyo ba, nung ang Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit, alam nyo ba anong ginawa niya doon sa langit? Grabe ang doon sa langit Nagkaroon ng procession, ng great celebration sapagkat nagtagumpay ang Panginoong Yesus. Ngayon, ganap na ang tagumpay. Yung tagumpay na ito, mga kapatid, naghihintay na lang tayo. Sa ngayon, nandito na ang tagumpay. Lahat tayo ay nakikibahagi na sa tagumpay ng Panginoong Yesus. Hinihintay na lang natin ang kaganapan ng lahat ng bagay. Pero habang nalalapit ang mga panahon, habang nauubos ang panahon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, ang kasamaan ng mundo, ang lahat ng error created by our sins ay unti-unting nagdi-diminish. At ang kingdom of God ay unti-unting nag-i-increase. Sapagkat tayo, na mga tinawag ng Panginoon, ay tumanggap ng isang kaharian na hindi matitinag magpakailanman. Amen. Kaya nga, ang joy natin ay grounded on the peace that we have in God through the reconciling work of the cross. May kapayapaan na tayo. Kaya sinabi yung announcement ng angel, peace and on earth, peace among men. May kapayapaan na tayo dahil kay Hesukristo. Amen? Hindi na yung wrath of God ang sumasa atin sapagkat pinawi na ng Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan. Masaya po ba kayo doon? May reason ba para tayo mag-celebrate? So there is no true joy without the peace of God. Amen po ba? Okay. So, sabi ng lyrics, joy to the world, the Lord is come. Ano ang sabi po ng Bible? Ito pong verse na to, common po nating nakikita ito na nilalagay, actually kulang pa nga Yan lang nilalagay nila yung hanggang doon lang sa Prince of Peace. Ayaw nilang ilagay yung buong statement ng pagkakadeclare ng langit. Nagiging na lang to, nagiging very casual, nagiging very familiar yung words na wala to the point na wala na siyang meaning, parang wala na siyang spirit. Pero sa katotohanan, yan po ang katotohanan sa pagdating ng Panginoong Yesus. Tatandaan ninyo, ang Joy to the World na kanta ay nakafocus sa paghahari ng Panginoong Yesus. Ang paghahari ng Panginoong Yesus ay nag-start na, buhat nang siya ay muling nabuhay. Umakyat sa langit, anong ginagawa niya sa langit? At umupo, lumuklok sa kanan ng Ama. Anong ginagawa niya doon? Nag-reign siya. Hinihintay niya na lang na malupig lahat ng kanyang enemies. Kaya ang tao wala siyang choice. Either na magpakumbaba pa siya sa Panginoon at tanggapin ang Ebanghelyo or he will perish. Wala nang ibang option ang tao. Amen. Wala nang iba. Ang sabi ng Biblia, hinihintay na lamang ni Jesus na yumukod sa Kanya lahat ng Kanyang mga enemies. At ang pinakahuli na yuyukod sa Kanya ay death. Pag tayo ay nag-resurrect na, napalitan na ang katawang itong namamatay, mapapalitan na ng katawan na hindi mamamatay. Kaya nga mga kapatid, tignan ninyo yung statement dito, there will be no end to the increase of His government or of peace. Buhat 2,000 years ago,
patuloy nag-i-increase ang paghahari ng Panginoong Yesus. That by sword, tulad ng ginawa ng Roman Catholic noon sa mga bansa. Persahan nilang kinonvert yung mga tao into Christianity by sword. Pero ang Panginoong Yesus hindi. Ang pag-conquer ni Christ sa bawat bansa, sa bawat lipi, bawat kulay, bawat language, ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo, na-conquer tayo ng Panginoong Yesus through the gospel. Amen po ba? Lumuhod tayo kay Jesus dahil binigyan niya tayo ng kapangyarihang manalig at maniwala sa kanyang Ebanghelyo. At isang bagay ang makikita natin sa kanyang paghahari, isa ang salient feature, ang kapayapaan. Amen. Nagiging payapa din ang buhay ng mga Kristiyano na dati ang gulo-gulo ng mga buhay natin. Punong-puno tayo ng pighati, punong-puno tayo ng misery, pero dahil sa paghahari ng Panginoong Hesus sa atin, pumapayapa ang buhay natin. At ito ay magiging ganap hanggang sa kanyang muling pagbabalik. And to uphold it with justice and righteousness. Ito ang mahalaga na dapat maintindihan ng lahat ng Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano na wala yung pinaka-spirit. Alam nyo ba ang pinaka-spirit nating lahat? We should know the justice and the righteousness of our God. Psalms 47, "Oh, clap your hands, all people. Shout to God with the voice of joy. For the Lord Most High is to be feared, a great King over all the earth. He subdues people under us and nations under our feet. He chooses our inheritance for us, the glory of Jacob, whom He loves. God has ascended with a shout, and the Lord with the sound of trumpet. Sing praises to God, sing praises to our King. Sing praises, for God is the King of all the earth. Sing praises with skillfully psalm. God reigns over the nations. God sits on His holy throne." Ito pong declaration na to ay contrary sa theology ng ilang mga Kristiyano na ang pagbabalik pa ni Christ, yung kanyang paghahari, ay magaganap pa lamang doon pa sa future. Where in fact, yung sinasabi ng verse na to, it is a present reality. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay nag-start ng maghari, buhat ng siya ay lumuklok doon sa kanan ng Ama. At tayo na mga hinirang niya ay kasamang nag-reign sa Kanya. Amen po ba? We are reigning with Christ. Habang tayo ay pinamumuhay natin ang Ebanghelyo, we reign with Him. We conquer the world. Kasama tayo doon sa mga tinawag ng Panginoon para ipangalap ang mabuting balita upang yung reversal ng lahat ng bagay ay makapag-participate tayo. Let every heart prepare him room. Sabi ng second line. Kaya nga, sabi nga po ng Isaiah 57, it will be said, build up, prepare the way, remove every obstacle out of the way of my people. For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Nakikita nyo yung gagawin ng Panginoon, kinakailangan ng preparation ng ating puso. Kaya nga isinugo ang Holy Spirit sa atin upang i-prepare tayo. Binigyan tayo ng spirit ng humility, binigyan tayo ng spirit ng repentance, binigyan tayo ng spirit ng pananampalataya
upang makita natin ang lordship ng Panginoong Yesus. At itong katotohanan ito ay lingid pa ito sa maraming mga tao sa ating paligid. Maraming tao nagsa-celebrate ng Christmas, lalo na ngayon, pero ang focus nila ay Christmas bonus, not the lordship of Jesus Christ. Ang focus ng mga tao ay yung ano yung regalo marireceive nila, yung manalo sa raffle. Pero hanggang ngayon, di pa rin nanalo. Pero tayo, ang focus natin mga kapatid, ay yung revelation sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay yung maintindihan mo yung lordship ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga, sa may Matthew chapter 3, si John the Baptist, now in those days, John came and preaching in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kasi hindi po pwede na makapasama ka sa kingdom ng Panginoong Yesus without bowing down before Him, without declaring ourselves bankrupt before Him. Amen? Kaya nagtrabaho rin ang Holy Spirit sa ating buhay, kaya tayo ngayon naririto, na i-prepare tayo ng Holy Spirit to receive our King, to prepare Him a room in our hearts. Amen? Hindi po yan human effort lang. Yan po ay trabaho ng Espiritu Santo. For this is the one who referred to by Isaiah the prophet when he said, the voice of the one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make His path straight. And in Luke chapter 1, verse 17, it is He who will go as a forerunner. Sino po yon? Si John the Baptist. Before Him, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the father back to the children. So ayan po ang effect, ang unang manifestation ng Holy Spirit sa atin. By the power of the repentance na binigay sa atin, manunumbalik muli ang ating puso sa Panginoon na dati wala. Noon, wala tayong pakialam sa mga bagay na makalangit. Tinatawanan pa nga natin. Dati, kabilang tayo sa mga taong tinatawag na mockers. Pero ngayon, tignan nyo ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kabilang na tayong lahat doon sa pinagtatawanan ng mga madla. Amen? Nahihiya ba kayo na taglayin ninyo ang pagiging ang taguri ng Kristiyano? Ha? And the disobedient to the attitude of the righteous. Nakita nyo no, yung transformation? It is impossible for us to do that, to achieve that, without the intervention of the Holy Spirit. Amen. Nakikita nyo ba ito sa inyong mga buhay? As to make ready a people prepared for the Lord. Inihanda tayo ng Holy Spirit to receive the Lord Jesus Christ. Kaya hindi human effort yung tinanggap mo na bang Panginoong Yesus? No. It is the work of the Holy Spirit in us. He prepared us. Nakwiken niya ang Holy Spirit, ang ating Espiritu upang makita natin ang liwanag ng Ebanghelyo. Ito po yung other half ng Psalms 98. At dito po tayo magwawakas. Sabi nga ng awit, and heaven and nature sing. Sabi po rito, shout joyfully to the Lord, all the earth, break forth, and sing for joy, and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre, and the sound of melody, with trumpets, and the sound of the horn. Shout joyfully before the King. Let the sea roar. Kaya nga sabi nga ng kanta and heaven and nature sing. How much more tayo? Amen?
Kaya nga tayo, pag umaawit tayo, makiisa tayo sa resounding joy, yung resounding sound ng pagpupuri sa Panginoon. I-echo natin yung pagdidiwang ng mga anghel at ng creation. Let the sea roar and all it contains, and the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands. May kamay bang rivers? Figuratively. Amen? Let the mountains sing together for joy. Nature pong pinag-uusapan dito. Kaya nga dyan po kinuha yun ni Isaac Watts, yung lyrics niya. It's about the reign, the king, the coming king. Kaya nga, joy to the world, the Lord is, hindi has. It is a present reality. The Lord is come. Let the mountains sing together for joy. Therefore, the Lord, for He is coming to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the people with equity. I pray na kahit na maikli ang ating mensahe ngayon, ay nakapag-remind muli sa ating puso't diwa upang laging manariwa sa atin ang mensahe ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang araw na to ay dakila. Ito ay the beginning ng great salvation na dumating sa ating sanlibutan. Ito yung araw na sineselebrate natin na nagkaroon ng pag-asa para tayo mga taong nakakita ng great light. At ang kaganapan ng lahat ng ito ay hinihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga, ang mga Kristiyano, mga kapatid, walang Kristiyano na hindi naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen? Pinananabikan iyon ng lahat ng Kristiyano. Pati creation, pinananabikan niya yung araw na yon sapagkat magiging ganap na ang tagumpay. Ang death ay totally mare-reverse. Lahat ng curse, kasi pagamat na-redeem na ni Christ ang curse, pero nakikita natin may mga traces pa rin ng curse dito. Eventually, lahat ng iyan magbabanish yan. Kaya huwag kayong tumingin sa kaganapan, huwag kayong tumingin sa mga digmaan, sa mga namamatay, may cancer o ano bang mga kasamaan dyan. Isang araw, mawawala lahat ng iyan. Amen? Ang kingdom of Christ ay nag-i-increase hanggang sa kanyang pagbabalik. At tayo ay expectant. Kaya buhay na buhay ang pag-asa natin. Kaya nga po, ang stand natin sa church na ito, ang stand natin sa huling araw ay tinatawag na post-millennialism. Amen? And someday, pag-aaralan po natin yan. Merry Christmas po. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw na to. Salamat, O Lord, at binigyan mo kami ng pagkakataon to celebrate Christmas. To celebrate, O Lord God, kung saan ipinanganak ang aming Panginoong Hesus at nagkaroon ng pag-asa at nabuhay ang aming pag-asa buhat ng siya'y pinanganak. How much more ngayon na siya ay nagtagumpay na? Lalo na ngayon, Panginoon, na nakaupo na siya sa iyong trono, Ama, sa iyong kanan at naghahari. Ano pa ang ahadlang, Panginoon? Kung ang lahat ng bagay tinupad mo ayon sa iyong katapatan, how much more, O Lord God, yung kanyang muling pagbabalik, na kung saan ang restoration of all things ay magiging ganap na. Lord, we thank you. Today we celebrate ang iyong faithfulness, ang iyong loving kindness, ang mercy mo sa amin, na pinulfill mo ang iyong covenant despite na kami ay mga makasalanan. Salamat po, Ama. Sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name, amen.